sila! Teka, di ba si para yun ah? Oo nga, no! Ano yung binabato nila? Para! Halika lang! Joanna! Norbert! Dalian niyo! Ano yun? Nanonood ako ng coverage ng cruise. Biglang may sumabog dun sa dagat. Ako ano nangyari sa mga bata? Akala ko ba lightning never strikes twice? Bakit tayo nasabugan ulit? Eh, hindi naman kasi lightning to eh! Bomba! Hindi ako sanay sa tubig! Pwede ba tumigil na kayo? Lahat na nga ng lakad nyo, palpak. Ang mamalas yung kasama. Gary, sigurado ko nandito pa ang may kagagawan nito. Nandito pa nga. Ay! Kuya Gary! Kuya Gary! Ano ibig sabihin nito? Mr. President, napakahina mo naman. Ito lang, hindi mo pa na-gets? Sa tingin mo, paano nakapasok yung cook? Yung waiter? Yung bomba? Na walang kakonsyaba sa loob? Ikaw may kagagawan nito. Napakasama mo! Nailigtas ka ng mga bata sa bomba. Ngayon, wala na silang magagawa. Keeper mo bukas! Ha? Ha? Ano po sitwasyon ng Sea-Force 1? May mga nasaktan ba? Kumusta ang presidente? No comment. Karapatan ng mga tao malaman ang lagay ng Pangulo. Tama kayo dyan, pero walang masasagot ang Coast Guard tungkol dyan. Dahil wala naman kaming komunikasyon sa Pangulo na maglayag ang cruise ship. Excuse me. Sir? Wala akong panahon sa interview. Hindi ho. Sir, kaibigan po kami ng mga batang kasama ni Presidente sa cruise. Hindi po kami mga reporter. Gusto lang ho sana masiguro na ligtas yung mga kaibigan namin. Pwede ho ba kami sumama sa inyo? Halika kulitin natin, Leslie. Saan tayo pupunta? Hingi tayo ng tulong. Kakausapin natin ang kapitan. He will call the Coast Guard. Malalaman nila ang sitwasyon natin dito. Don't worry. We will be rescued. Don't worry. Seaforce 1, come in. Seaforce 1. Wala sumasagot sa radio room ng cruise. Pwede po ba kaming pasubok? Hindi sa inaalisan ko kayo ng pag-asa. Pero kung mga batang yun ang kaibigan ninyo, at mayroong nangyayaring hindi maganda sa cruise, malamang sila ang unang biktima. Hindi niyo ko kilala yung mga bata. Basta magkakasama sila at kasama nila si Bantatay. Lahat ho kakayanin nila. Kayo ang bahala. Bigay mo sa kanila ang radyo. Hello? Junix? Emily, Farah. Si Ate Joanna to. Naririnig niyo ba ako? Captain Ramos, kailangan namin ng tulong nyo. Ano to? Captain! Captain! Hello? Hello, kausapin niyo naman kami. Okay lang ba kayo dyan? Hello? Si Ate Joanna at si Ate Miming yun ah. Lin! Oh, Lin! Alam mo ba yan? Paano ba ito gamitin? Hello, Ate Joanna? Hoy! Sino yung kinakausap mo, ha? Akin na nga yan. Habulin mo muna ako. Akin na yan, eh. Uy, Lin! Lin! Akin na sa akin, eh. Galing mo talaga, Lin! Ako pa. Umalis na tayo dito! Oo nga pala! Tara na! Tara na! Sabi sa inyo eh, buhay pa si President. Okay yung mga bata at si Bantatay. Ibang klase ata yung mga yun. Nakakabilib talaga yung mga batang yung laban sa isa. Pero kung ako sa inyo, hindi mo na makakasiguro, baka mamaya may ibang kasama siya. Pero hindi ko mapaniwalaan, ay kaya nilang lumaban. Diyos ko.
Huwag naman siya niyang pabayaan ng mga bata. Huwag naman niyang pabayaan ng pamilya ko. Pasensya na kayo at nadadamay kayo sa takdang pagpatay sa akin. Coast Guard! Ay! Yung Coast Guard! Ah! Ayun sila, Abby! Balitak na sila! Talaga? Ayun o! Ay, kumakaway sila! Kaway din tayo! Emily! Ayun! Ayun, si Presidente, ligtas siya! Kasama siya ng mga bata! Naniniwala na ako sa inyo, na tama kayo. Sagot. Ha? Ha? Ano nanay? Ay, patay! Kung akala nyo may isahan nyo pa ako, pues, nagkakamali kayo. Tsaka kayo, ang laki sa gabal ninyo. Kanina pa dapat tapos tong trabaho na to eh. Kundi sa pangingialam ninyo. Sige na, patayin mo na ako. Huwag mo na lang silang idamay. Sige na. Sandali, sandali! Bakit mo ba ginagawa ito? Ano ba makukuha mo sa pagpatay sa presidente? Tama yan, Marcela. Kausapin mo lang na kausapin. I-delay mo. Wow! Ano pa? Eh di pera. Milyong-milyong piso ang halaga ng ulo ng presidente ng Pilipinas. Pinapapatay siya ng mga gustong pumalit sa pwesto niya. Ng Vice President? Hindi. Ng Senate President? Hindi rin. Ng Speaker of the House? Hindi nga. Ang kukulit nyo. Tutuluyan ko to. Ay! Sandali! Wag! Ano? Ang bait-bait sa'yo ni Presidente, hindi ka ba nagigilty? Tatraydorin mo siya ng ganun-ganun na lang? Oo. Grabe, ang dami mo satsat. Ikaw na lang kaya unahin ko. Okay, wag! Tatay! Uy! Ay, salamat! Ay! Mr. President, are you okay? Yeah. Kayo. Okay naman po kayo kami. Salamat po. Okay kayo mga anak, ha? Ay, salamat na. Iligtas tayo. Ay, Diyos. Ay. Sige po. Ay! Ate! Emily! Pare, Emily! Naku, kala namin kung ano nangyari sa inyo. Mabuti naman ligtas kayo. Sabi ko na nga ba eh. Basta nandiyan si Ban Tatay, hindi kayo maano. Sinabi mo ba yun? Bakit parang hindi ko naman narinig? Eh, huwag na kayong mag-asara. Basta't importante, ligtas kaming lahat. Salamat na lang sa Diyos at saka kay Bantay. At talagang niligtas niya kaming lahat. Visit talaga yung mga batang yun. Magkakasakit pa tayo nito eh. Mami, pakisubo naman yung lechon manok sa akin. Gusto ko yung hita, ha? Dala-dalawa kamay mo, magpapasubo ka? Namulag na to. Princess, ang pinakamaganda kong pamangkin. Pasubo naman sa akin yung lechon manok. Oo naman, Tito. Basta Yan. ikaw. Ito ba? Yan. Princess, ako rin. Di ba mas love mo si daddy mo kaysa sa uncle mo, di ba? Ay, oo nga pala. Tita Daddy. Anak ka ng manok talaga, oh. Akin yan eh. Tama na yung kaartihan nyo, kayo litsunin ko dyan eh. Papatong-patong na yung atraso sa atin ng mga batang yon. Pag nahuli ko sila, tutuhugin ko ang mga leeg nila at lilitsunin ko sila! Akin yun eh. Friends, nagpapasalamat ako na nakadalo kayo sa hapunang ito. Itong pagdiriwang na ito ay para sa ikalawang pagkakataon na ibinigay sa akin dahil nakalagpas ako sa tangkang pagpatay sa akin. Wala sana ako sa harap ninyo ngayon, kundi sa lakas ng loob ng mga taong tumulong sa akin. Hindi nila ininda ang panganib sa kanilang buhay
At ito ay ang Pamilya Rason. Si Marcela at ang kanyang mga anak, Junic, Emily at si Farah. Siyempre, hindi natin kakalimutan ang kabayanihan ng kanilang alagang si Bantatay. Go, Bantatay! Go, Bantatay! At dahil sa iyong pambihirang katapangan, Bantatay, at pagiging isang tunay na kaibigan, nais kong kilalanin ka bilang pambansang aso ng ating bayan. Hey, ibang klase talaga to si Bantay. Akalain mo yun? Level na niya si Manny Pacquiao. Oo nga, pambansang aso ng Pilipinas. Tama. Pasahit ka ng mga medalya niyo. Naku! Gusto mo yung sabitan ng medalya? Hoy, ba't ba ako maiinggit? Pangalan ko palang may title na, no? Ning-Ning, ang pambansang pusa. Meow! Akin na nga yung mga medalya niya, dali. Ilagay natin, i-display natin. Ayan, ayan, ayan. Naku. Nakakataba naman ang puso. Biruin mo, hinilala tayo ng Pangulo. Oo nga po na sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, nakatulong tayo sa bayan. Parang reward na nga po sa atin yun kasi nalagpasan natin lahat ng mga problema natin. Kaya inawardan tayo ng Diyos. Siguro kung nandito yung tatay ninyo, matutuwa yun sa nangyayari sa atin ngayon, no? Bisa kayo, ah! Okay ka? Ikaw naman. Okay na okay. Ikaw man magbigay sa akin ng mga anak na katulad niyan hindi ka ba magiging masaya? Sana di makuha ni Junix ang pambobola mo. Naku, yan ang hindi ko mapapangako sa'yo. Pero mapapangako ko sa'yo, sa hirap at ginhawa, magiging masaya tayo. Sana nandito ka ngayon, Bernard. Sana makita mo kung gaano kalakas ang loob ng mga anak natin. Kung gaano sila kasaya ngayong magkakasama na kami. Miss na kita, Tata. Miss na kita. Sabihin na kaya natin kay nanay yung totoo. Paano? Ganito. Nay, nandito po talaga si tatay. Tapos ituturo natin si Bantay. Ayun po siya, oh. Ganon? Teka. Parang hindi naman seryoso. Kung huwag na lang kaya natin sabihin. Mga bata, may gusto ipasabi sa inyo yung tatay niyo. Ano po yun, Ate Joanna? Ngayon na daw yung tamang panahon para sabihin niyo sa nanay niyo ang katotohanan.
Ba't di pa kayo nagbihis? Aba, matulog na kayo. Nay? May sasabihin lang po sana kami sa iyo. Ano yan? Tungkol po sana kay tatay. Ano yan? Tungkol sa tatay ninyo? Kasi po, nanay, hindi po totoong iniwan na tayo ni tatay. Ano? Hindi ko maintindihan. Ano? Diretsuhin niyo lang kaya ako. Nay, nandito po si tatay. Nandito lang po siya. Sumali po si tatay kay Bantay. Ano? Sumanib ang kaluluwa ni Bernard sa asong ito? Opo, Nay. Niloloko mo ba ako, Emily? Hindi po, Nay. Yun po yung talaga yung totoo. Sumanib po si tatay dyan kay Bantay. Ano ba pinagsasasabihin ninyo? Tulad sa ating mga tao, masama rin ang sigarilyo sa mga aso. At mas mabilis silang kasakit sa sanhin ng usok nito. Ate Marcela, ako po yung magpapaliwanag. Kasi po, nung gabi po na pinatay si Kuya Bernard, nakiusap po siya sa Panginoon. Ang sabi ho niya na sana wag ho muna siyang kunin. Naibulag po muna siya dito sa mundo nang sa ganun makasama niya yung mga anak niya. Pinagbigyan naman po siya. Yun nga lang, sa katawan nga lang siya ni Bantay. Joanna, pati ba naman ikaw nakikisali sa kalokohan itong mga batang to? Nay, yun po yung totoo. Tama na yan. Hindi na maganda yung ginagawa niyong biro, ha? Alam kong nangungulila kayo sa pagkawala ng tatay ninyo. Alam kong miss na miss niyo siya. Ako din namimiss ko siya. Pero para gumawa kayo ng kwentong ganyan, parang niloloko niyo na yung mga sarili ninyo, ha? Ayoko nang marinig pa yung sinasabi niyong pumasok ang kaluluwa ng tatay niyo sa asong to, ha? Dahil hindi nangyayari ang ganon. Hindi na babalik ang tatay ninyo. Patay na si Bernard. Wala na siya. Wala na siya! Kamusta ka na, Mama? Alam mo, kasalanan mo din to eh. Kung di ka sana nakialam, di mo sana sasapitin ang kapalaran na yan. Pero huwag ka magalala. Maayos naman ang lagay ng anak mo. Pero mas magiging maayos siya ngayon dahil babawiin ko na siya sa mga batang yan. Oras na po ng gamot niya, Doc. Kamusta si Magda? Ay, wala pa rin pong pinagbago. Siya nga pala, nasan yung chart niya? Ay, nasa opisina ko po, Doc. Okay. Gusto ko kasing taasan yung dosage ng tranquilizer niya eh. Sige. Pwede ba sama mo ako sa opisina mo? Sige po, Doc. Sige. Ayop kasi mo. Sisiguraduhin ko, hindi ka magwawagi dito sa mga binabalak mo, hayop ka. Kailangan ako makalabas dito. Kailangan ako makalabas dito. Paano yan, ate? Hindi pa rin naniniwala si nanay. Ano nang gagawin natin? Darating din naman yung panahon na maramdaman ni Ate Marcela na andito lang si Kuya Bernard sa tabi-tabi. Oo nga, tsaka dati 'di ba kayo rin naman hindi kayo agad naniwala na si Bantay si Kuya Bernard. Pero nung huli, nakita niyo rin yung totoo. Sana nga, Ate Miming, Ate Joanna. Sana nga maniwala na si nanay. Sana si nanay para si Lola Clarita.
Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi natin. Ate Marcela, tulungan ko na ho kayo. Tungkol po kay Kuya Bernard. Joanna, pinag-usapan na natin yan, di ba? Totoo naman ho kasi sinasabi ng mga bata eh. Ako mismo nakikita ko si Kuya Bernard. Ano? Bulag ho kasi ako noon. Hanggang sa napalitan na ho yung mga mata ko. Simula ho noon, nakakita na ho ako ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong mga mata. Nakikita at nakakausap ko nga ako si Kuya Bernard eh. At saka, alam niyo po, kapag masaya po mga anak ninyo, nakikita ko rin po siyang ngumiti. Madalas ho, ako rin ho yung nagpaparating sa mga bata na mensahe ni Kuya Bernard. Nakikita ko po talaga siya. Nakikita ko nga rin ho siya tuwing tinitingnan niya ho kayo eh. Punong-puno po yun ng pagmamahal. Hindi niyo ho ba yung nararamdaman? Alam na ni Simon lahat ng pagkukunwari ko. Kaya itinago niya ako dito. Dito sa ospital ng mga baliw. Hindi pwedeng sabihin ni Clarita kay Marcela ang tinatago kong lihim. Hindi pwedeng malaman ni Marcela. Gusto kong makita si Mama. Nasaan siya? Ilabas niyo siya! Walang Clarita Enriquez dito. Wala, Clarita. Pero sabi po ni Lola, dito siya kinulong ni Tito Simon. Wala akong alam sa sinasabi. Guard! Guard! Ilabas niyo nga ito! Bilisan niyo! Nasaan na si Mama? Ilabas niyo na siya! Pag-usap na po! Umalis na po kayo! Anong ginagawa niyo dito? Nay? Nay? Nakatingin po ba yung nanay ko? Ha? Nay! Yay! Bakit ka bitawan mo ako? Pag hindi ako makapigil sa'yo, baka kung anong magawa ko sa'yo!